Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Box TV. Alright, so tayo nagbabalik pala mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin itong isang balita mga kababayan na kung saan itong dating Pangulong Duterte mga kababayan ay tila nadulas nabuking mga kababayan sa sarili niyang bibig mga kababayan ng galing. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan kung ano itong nangyari na kung saan ay talaga ng mga nagulat ang ating mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon. Okay, so shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. At syempre kay aking iniimbitahan pa, i-click naman po ang subscribe button dyan sa ibaba at pakilike na rin po ang ating video ngayon. Maraming salamat po sa inyong suporta mga kababayan. Alright, so ating alamin itong balita na to mga kababayan. Na kasi noong nakaraan, kung maalala natin, ito, yan, Duterte's house for sale. Binibenta daw po di umano yung bahay na yan, ng dating Pangulong Duterte. Diyan po sa Davao, yung greenhouse mga kababayan. Kasi kulay green nga po siya eh. Pero, merong nadiskubre mga kababayan, dito sa mga nangyari na to, dahil hindi po pumayag ang dating Pangulong Duterte na ibenta yung bahay na yan. Kasi mga kababayan, parang may sentimental value dito sa dating Pangulong Duterte, yung pong bahay na yan. So alamin natin yung balita na yan mga kababayan para mas maintindihan natin at gawan natin ng komentaryo at ating reaction. Okay? Let's go. Hindi pumayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibenta ang kanyang unang bahay sa Davao City. Bakit hindi pumayag mga kababayan? Ang dating Pangulong Duterte na ibenta yung bahay na yan. Alright? So panoorin muna natin to tapos gawa natin ang reaction. Alright? Ayon po yan sa anak niya si Congressman Paulo Duterte. Pero ang sabi ng kanyang common law wife na si Hanilet Avancenia, ibinibenta ito sa highest bidder. Nakatutok si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Noong Sabado, kumalat online ang litrato ng bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. May nakapaskil na for sale at meron pang contact number. Sa isang text sa GMA Integrated News, sinabi ng common law wife ni Duterte na si Hanilet Avancenia na ibinebenta nga ang bahay sa kung sino man ang makapagbibigay ng pinakamataas na bid. Pero noong linggo, wala na ang signage at hindi na makontak ang number sa tarpaulin. Ayon kay Congressman Paulo Duterte, hindi daw pumayag ang kanyang ama na ibenta ang bahay ng kanyang bisitahin sa ICC Detention Center sa The Hague. So ako sa gipangutan na may baligya patong balay sa among lula, sa dili daw ito baligya sa Musugot. Bukod sa tinawag ito ng dating Pangulo na una niyang bahay, ito rin ang madalas ipasilip noon sa publiko para ipakita ng mga Duterte ang kanilang pamumuhay. Kabilang ang pagkain niya rito kasama ang mag-inang Hanilet at Kitty at pagtulog dito gamit ang kulambo. Tumuloy rin dito noong 2017 ang bumisitang si nooy Japanese Prime Minister Abe Shinzo. Talo ka din sa mga susunod na para ito. Kung klaro ko yung tubag, mabaligya na yung mabuhat. Sakaling maibenta at magbalik ang dating Pangulo sa Pilipinas, may plano na raw sina Congressman Pulong Duterte. Ang among inahan, si mama namo, ni sulti yun na pohon, kaluyang sa Ginoo makagawa siya, dito na sa papuyon sa balay namo. Patuloy naming kinukuhanan ng pahayag si Hanilet Avancenia kaugnay nito. Para sa GMA. Okay, so yan mga kababayan, so balikan natin yung video at ating pag-usapan yan mga kababayan, right? Na ibenta ang kanyang unang bahay sa Davao City. Ayon po yan sa anak niya si Congressman Paulo Duterte. Pero ang sabi ng kanyang common law wife na si Hanilet Avancenia, ibinibenta ito sa highest bidder. Nakatutok si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Noong Sabado,
Kumalat online ang litrato ng bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. May nakapaskil na for sale at meron pang contact number. Yan, no? Talagang nag-viral to, mga kababayan. No? Talagang pinag-usapan, no, ng sambayan ng Pilipino. Ito nga pagbebenta na to ng bahay ng dating Pangulong Duterte. Marami rin nagtaka, bakit, no, bigla-bigla ang ibinibenta, no, etong bahay na to. Dahil alam nga natin, no, na maraming nangyari na rin dito sa bahay na to. 'Di ba, mga kababayan? No? Kaya magtataka tayo bigla na bakit bigla-bigla, no, na ibinebenta itong bahay na to. 'Di ba? Mapapaisip tayo bakit ibinebenta 'yan? Kay dating Pangulong Duterte 'yan. 'Di ba? Sa isang text sa GMA Integrated News, sinabi ng common law wife ni Duterte na si Hanilet Avancenia na ibinebenta nga ang bahay sa kung sino man ang makapagbibigay ng pinakamataas na bid. Ayon pa mga babayan, no, doon po sa mga nagkalat na mga videos na nakaraan, no, sinasabi na yung pagbebentahan daw nito, mga babayan, ay gagamitin nga daw po, no, sa mga gastusin, no, sa pagpunta doon sa The Hague, no, yung mga gastusin na ganon, 'di ba? Hindi naman sasapat na ganon kalaki yung pagbebentahan ng bahay na to. Gaano ba kamahal? No? Yung maliit na bahay na yan, gaano kamahal? Ilang milyon ba mabebenta yung bahay na yan? Sa tingin ninyo? 'Di ba? Hindi naman yan, kung bibili mo yan, no, pwede niyo naman bilhin yan, gawin niyo museum. 'Di ba? Oh. Pero noong linggo, wala na ang signage at hindi na makontak ang number sa tarpaulin. Ayon kay Congressman Paulo Duterte, nabenta na ba yung bahay, mga babayan? Kasi wala na yung signage 'Di ba? Nabenta na kaya yung bahay, mga kababayan? O ano na nangyari doon sa bahay na yon? 'Di ba? Bakit biglang tinanggal yung signage? 'Di ba? Duterte, hindi daw pumayag ang kanyang ama na ibenta ang bahay ng kanyang bisitahin sa ICC Detention Center sa The Hague. So ako sa gipangutana na baligya pa to. Okay, so tinanong natin siya kung ibebenta ba yung bahay ng aming lola. No? Ibebenta yung bahay ng kanilang lola, no, ni Hanilet, mga babayan. 'Di ba? So bakit ibebenta ni Hanilet? Samantalang bahay daw 'yon ng kanilang lola. No? Doon ka magtataka. Grabe naman to si Hanilet. Kung gano'n. Diba? Ganun ba ka, si Hanilet na ibenta yung bahay na yan kung yan bahay ng kanilang lola? Diba? Sa magulang pa yan, no? Ng dating Pangulong Duterte. Diba? Kung balay sa among lula, sa dili daw ito baligya, di sa musugot. Bukod sa tinawag ito ng dating Pangulo na una niyang bahay, ito rin ang madalas ipasilip noon sa publiko para ipakita ng mga Duterte ang kanilang pamumuhay. Kabilang ang pagkain niya rito kasama ang mag-inang Hanilet at Kitty at pagtulog dito gamit ang kulambo. Di ba? Maraming nangyari na no, dyan sa bahay na yan, mga babayan. Bakit all of a sudden kailangang ibenta? No? Kumukuha ng simpatya, no, sa sambayanan, sa mga supporters nila na ayan na, nagbebenta na sila ng gamit, nagbebenta na sila ng bahay, 'di ba? Para sabihin na wala talaga silang pera, parang ganon. No, yung nakikita natin dito, mga babayan. Parang parang kumukuha sila ng simpatya, no, sa mga supporters nila, no, na kaya nila ibinebenta yung bahay, no, dahil wala na silang pansuporta. No, hindi yan, sisisihin na naman nila yung gobyerno. Diba? Nakakatawa na lang. Tumuloy rin dito noong 2017 ang bumisitang si nooy Japanese Prime Minister Abe Shinzo. Ito, mga babayan, no? Tinanong ko kanino ang titulo. Para sinabi niya na parang kay Hanilet. No? Ayan, no? Sinabi na yung titulo raw ay kay Hanilet na kapangalan. Mga babayan. Diba? So, anong ibig sabihin nun? Na kay Hanilet na kapangalan yung titulo, mga babayan? So, ibig ba sabihin nun na yung mga bahay po na iba, may iba pang pagmamay-ari ang dating Pangulong Duterte,
no, nakapangalan din kaya Hanile Tabansenya. Diba? So, hindi imposible, mga kababayan. Diba? Kasi sa SALN, lalabas no, kung meron property yan at kung iba-iba pang mga ari-arian, dating Pangulong Duterte, no, sa declaration dyan sa SALN, dapat nakasulat lahat yon. Ngayon, kung merong ibang properties, no, hindi naman natin sinasabi kaagad, baka mamaya makasuhan tayo ng libel. No, ine-explain lang natin. No? Ganito na lang. Kunyari, merong isang politician, no, na maraming pagmamayari. Diba, mga kababayan, marami siyang properties na nabili during his term, mga ganon. Ilalabas yun sa SALN. Ngayon, kung ayaw niya i-declare yun, dahil syempre, sobra-sobra yun. No, doon sa pera, no, na kanyang sinasahod. Diba? So, masisilip yun. Pwede siyang makasuhan doon ng plunder. Diba? Parang ganun ata yung nangyari, no, sa dating Pangulong Joseph Estrada. Diba? Yung mga mansyon, yung mga bahay. Diba? So, ito, kung yung bahay na yon ay kay dating Pangulong Duterte at kung siya ang bumili nun at yun ay para sa magulang niya, no, dahil lola nga no, ni Mayor Paste. Diba? So, magulang yan na dating Pangulong Duterte. Bakit kay Hanilet, no, yung titulo o nakapangalan yung titulo, no? Doon ka magtataka. 'Di ba? Parang parang ano ba? Meron pa ba ibang property na nakapangalan din kay Hanilet Abansenya? No, so mapapaisip ka. 'Di ba? So meron pa bang ibang property ang dating Pangulong Duterte? No, na wala sa SALN na nakapangalan kay Hanilet Abansenya? No? Mapapaisip ka na lang O, totoo kaya? Meron kaya? Diba? Kung may klaro na yung tubag, nabaligyan na yung mabuhat. Sakaling kung may bebenta raw, wala rin daw silang magagawa yan, mga babae, no? Pero if ibenta yan, wala rin kaming magagawa. Sabi ni Mayor Paulo Duterte, di ba? Sakaling maibenta at magbalik ang dating Pangulo Congressman pala siya. Sorry. sa Pilipinas, may plano na raw sina Congressman Pulong Duterte. Ang among ginahan, si mama namo, ni sulti gyud na pohon, kaluyang Ginoo makagawa siya, dito na sa papuyon sa balay namo. Patuloy naming kinukuhanan. So doon na raw titira sa bahay nila, mga babayan. No, ang dating Pangulong Duterte, kung siya po ay makakalaya o makakalabas, no, sa ICC. Diba? So ano sa palagay ninyo, mga babayan? No, anong masasabi ninyo diyan? No, talagang masyadong madrama na yung mga nangyayari ngayon. No, at makikita natin ang dami na nagaganap dito sa pamilya Duterte, mga babayan. No, i-comment nyo na lang po sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.